Good morning mga kapatid, handa na ba tayo? Amen, praise God. So, tayo ba ay buhay? Siyempre buhay tayo dahil tayo ay sasamba sa ating Diyos na buhay. Yan. Bago tayo umikot at kamustahin ang bawat isa, batiin, hayaan nyo munang magbasa ako ng isang verse para sa ating lahat. Sa Psalms chapter 69 verse 30. Sabi rito, pupurihin ko ang Diyos sa pamamagitan ng awit. Pararangalan ko siya sa pamamagitan ng pasasalamat. Hallelujah. So ito umagang ito, ibigay natin sa Panginoon ang pagpupuri. Magpupuri tayo sa ating Diyos na buhay, kaya kailangan meron tayong buhay na umawit. We can dance, we can shout, we can sing praises. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Come on, praise Him. Let's feel the presence of the Lord right now. Amazing grace. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who lives breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Come on, church. Let's praise the Lord of Lords and the King of Kings. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Yes, Jesus. Who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Who breaks the power? Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for
You are worthy to be praised. Hallelujah. Thank you, Lord God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hallelujah! Joy to the world! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Come on, church, let's rejoice. Joy to the world, the Savior reigns. Let other song employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.
sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, 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 and heaven and nature sing. Hallelujah! Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Alam po namin, Lord, na malapit na ang pagbabalik mo, Panginoon. Habang iniintay namin, Panginoon, ang pagbabalik mo, we have a joy to serve you, to please you, Lord God, to sing for you. Right now, mga kapatid, let's feel the presence of the Lord. We invite you, Holy Spirit, in this place. Move in our midst. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, we praise you. Hallelujah.
where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Lift your eyes to heaven. There is freedom. Lift your eyes to heaven. There is freedom. Freedom reigns in this place. Showers of mercy and grace falling on every face. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Lift your eyes to heaven. There is freedom. Lift your eyes. Lift your eyes to heaven. There is freedom.
Yes, Lord God. There is freedom. If you're tired and thirsty, there is freedom. Give you all to Jesus. There is freedom. Give him all to Jesus. There is freedom. Freedom reigns in this place. Showers of mercy and grace falling on every face. There is freedom. Jesus reigns in this place. Jesus reigns in this place. Showers of mercy and grace falling on every face. There is freedom. My Jesus reigns in this place. Showers of mercy and grace falling on every face. There is freedom. Hallelujah. Let's surrender all to God. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. Feel the presence of the Lord. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Holy Spirit, a miracle can happen now. When the Spirit of the Lord is here, the evidence is all around. When the Spirit of the Lord is here, a miracle can happen now. Feel the Spirit. When the Spirit of the Lord is here, the evidence is all around. Let the Spirit of
of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Holy Spirit, surround. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. Hear us in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. Hear us in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. Hear us in heaven. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, oh Lord, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy,
above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Once again. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yes, Lord God, you are holy forever. Come on, church. You are holy. Your love is unconditional. We thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord. We feel your presence tonight, Panginoon. Today, this day, Panginoon, we just want to worship you. We worship you, Panginoon. We give you adoration, Panginoon. Hallelujah. We thank you and we glorify your name. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. You are holy. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Grabe. So, napakabilis po ng ating panahon, ano po. So, kumakanta na naman tayo ng Christmas song and malapit na naman ang Christmas. Pwede mo pa nating batiin ang bawat isa ng napakabuti ng ating Panginoon. Amen, amen. So, yun po, no. Tayo po yung lang po, no, few announcement lamang po. So, lingid po sa kaalaman ng lahat, meron po tayong isang kapatiran na nangangailangan po ng tulong po sa atin. So, he is battling cancer po and he needs blood donor po. So, for those who are able, physically able po, and for those who are willing po na maging blood donor po, pwede po tayong lumapit kay Nanay Ai para po sa details po for the bloodletting po or sa blood donor po. So, hopefully po, no, makapag-donate po tayo ng ating dugo and makatulong din po tayo sa ating kapatiran na nangangailangan po ng tulong po natin. And sama din po natin siya sa prayer. So, si Tito Jeff po, sama po natin siya sa prayer natin. And tayo po yan, no, dadako sa ating tithes and offering. So, sino dito nagwo-worry? May nagwo-worry po ba dito? Taas ang kamay. Okay. So, pero may mga tao po no na hobby po nila ang mag-worry, no? Habitual warriors. Okay? Hindi po habitual warriors, naging habitual warriors. So, bakit po ba ang isang tao minsan ay nagwo-worry? Bakit po ba minsan yung tao hindi siya mapakali? May mga tao din po na dahil hindi sila nagwo-worry, mag-worry na sila. So, isa pong reason as to why na hindi po nagwo-worry po ang isang tao kasi po gusto po nila na nasa control sila. They wanted to be in control. So, they wanted to be in control of their finances. They wanted to be in control of the leadership. Okay? Kung may hawak po kayo mga tao, para nagkakaroon, micromanage, they wanted to be in control of everything. Di ba? Sino ba naman ang hindi gusto po na in control tayo? Pero minsan po, no, sa sobrang kaworihan natin bilang isang tao, na nakakalimutan na natin na kung sino yung dapat yung in charge sa buhay po natin. So, there will be times na tatapigin tayo ng Lord, "Anak, huwag ka na mag-worry, anak. Nasa trono ako in charge sa buhay mo. Ako in charge sa'yo. So, huwag ka na mag-worry." So, if there's any worry, no, is there anything na bumabagabag sa isipan natin or sa buhay natin, I think it's a high time po no, na isurrender natin ito sa Panginoon. Lord, this is my worries. This is my need, Lord. This is the desires of my heart. No? And Lord, be it answered in accordance to your will. Napaka-finite lang po nating mga tao. Napaka-limited po ng pwede nating gawin, ng pwede nating marating. No? Napaka-limited. Pero pagkasama natin ng Panginoon sa buhay natin, we can go further po, no? Because with God, nothing is. Amen po. So tayo po yung magbigay po nating tithes and offering po. God, for gracing us with your love. We thank you, Lord God, for loving us, O Lord God. We thank you, Lord God, that meron po kaming Panginoon na nalalapitan po namin, nakakausap po namin, O Lord God. And Lord, we thank you, Lord God, for your love,
for your compassion with us, O Lord God. Panginoon, if there's any worries sa buhay po namin, if there's any hindrances, O Lord God, na mamuhay po kami in accordance sa inyong salita, in accordance to your will, O Lord God, ngayon pa lang, Panginoon Lord God, sinosurrender na po namin ito. Lord, yung mga heartaches namin, yung mga problema po namin, Lord God, Lord, we surrender to you, Lord God. Only you, God, only you, O Lord, can meet our needs, can fill the emptiness that we do have inside, O Lord God, inside our life, inside our spirit, O Lord God. And Lord, we thank you, O Lord God, for loving us. Lord, as we listen to your words, may there will be a divine exchange, O Lord God. Nawa po yung Panginoon na yung salita niyo po maging buhay sa aming mga puso't isipan, sa aming mga buhay, O Lord God. And nawa po namin, hindi po namin ito makalimutan, O Lord God. Lord, we thank you, we love you, we honor you. In Jesus' mighty name, amen and amen. 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 So, magandang umaga po sa bawat isa. Okay. Para pong walang almusal yung good morning natin. Yung may almusal, good morning po sa bawat isa. Okay. Pwede po man tingnan natin yung katabi natin. Batiin po natin yung katabi natin, no? Sabihin mo sa katabi mo, welcome home. Okay? At kung hindi nyo po kilala yung katabi nyo, pwede po bang kilalanin nyo? Alamin nyo yung pangalan nila? O kung kilala nyo na, tanungin nyo ano yung almusal nyo ngayong umaga. Okay, so pag hindi pa sila nag-almusal, pakainin niyo sila mamaya, okay? Yan. So meron po ba tayong mga first-timers po dito ngayong umaga? Pwede po bang itaas natin ating kamay? Huwag po tayong mahiya. Wala pong grade, no? Welcome po kayo dito sa CCOF, no? So lagi po nating sinasabi, palapakan po natin sila, okay? So lagi po nating sinasabi, no, yung first time nyo pong pumunta dito sa CCOF, ngayon po ay kayo ay bisita. Pero pag bumalik po kayo next week, kayo po ay kapamilya. Okay, bahagi na po kayo ng pamilyang ito. No? So I'm very happy po na makita po ang bawat isa na nandito po tayo sa presensya ng Panginoon ngayong umaga. Okay? So para po sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Kevin, isa po ako sa mga preachers sa CCOF Pasig. No? Hindi ko po ikikwento yung buhay ko kasi meron tayong music. Pero siguro it's been some time mula nung nakapag-share po ako ng salita ng Diyos dito sa Marikina. Pero it's an honor for me na makasama po kayo ngayong umaga. Alam niyo po nung lumalaki ako, hindi ko minsan naisip na magiging malaking bahagi ng buhay ko yung pag-share ng salita ng Diyos dito po sa stage at maging sa sarili kong buhay sa off stage, no? But I want to say na ito po ay isa sa pinaka mahalagang bahagi ng aking buhay, pinaka-importanting bahagi ng aking buhay. Sound check. Ayan. So alam niyo mga kapatid, no? Very special for me ang ating Panginoon kasi ang pagkakakilala ko sa ating Diyos, isa po siyang personal at relational na Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi nating Panginoon, ang lagi nating iniisip, nasa taas siya, malayo siya sa atin. Tama po ba? That's the usual impression we have of the Lord. Pero alam nyo, sobrang malapit ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam nyo po kung ano ang turing sa atin ng Panginoon. Ang turing niya sa atin ay anak. Anak ka ng Diyos. At tingnan mo yung katabi mo. Kapatid mo yan sa Panginoon. Sabihin mo sa kanya, anak ka ng Diyos. Okay? So hindi po siya malayo sa atin at gusto po niya magkaroon ng malalim at madikit na relationship sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, hindi po natin kailangan ng mediator, tagapamagitan para lumapit sa Diyos. Kayo mismo, no? Pwede kayong lumapit sa Diyos, pwede kayong makipag-usap sa Kanya, pwede kayong kausapin ng Diyos. Hindi nyo kailangan yung mga taong nakatayo dito, yung mga pastor, yung mga preacher, hindi nyo po kami kailangan para magkaroon ng personal na relationship sa ating Panginoon. Yung Biblia po na ibinigay ng Diyos sa atin, regalo po yan ng Diyos para sa bawat isa
sa atin. Hindi lang po sa mga iilan lang na pwedeng makaintindi nito. Amen? Kayo po mismo, no, with the right equipping, no, na may magtuturo po sa atin, kaya po nating makuha yung mga treasures ng Panginoon na nasa kanyang salita, no, sa pang-araw-araw po nating pagbabasa nito. So ano po ang encouragement ko sa inyo, no, bilang tumatayo sa inyo dito sa umagang ito, no, na sana araw-araw nating isik ang ating Panginoon because it is the most meaningful use of our time here on earth. Ito po yung nagbibigay ng fulfillment sa buhay po natin bilang mananampalataya. Amen? Okay, so bago po tayo dumako sa atin pong mensahe ngayong umaga, manalangin po muna tayo sa Panginoon. Father, you are holy. Napakabanal mo, Panginoon. Sinasamba ka namin, dinadakila ka namin. Salamat po, O Diyos, sa presensya mo sa lugar na to ngayong umaga. Alam ko po na ang pinunta ng bawat isang tao dito ay kayo para mapalapit sa inyo, mapalalim ang aming pagkakakilala sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po sa salita po namin ngayong umaga na kayo po ang mangusap sa puso namin. Ako po ay inyong tagapahayag lamang, hindi po ito aking salita, kung hindi inyong salita, Panginoon. And I pray, Lord, na ang maririnig po namin ngayong umaga, magdulot po ng malalim na pagbabago sa aming buhay. Alisin niyo po ang mga hadlang, mga distractions sa mga iniisip po namin ngayong umaga, and we just submit our hearts and our lives to you this morning. Marami pong salamat, O Diyos. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po muli natin ang Panginoon. Amen. So ito pong buwan na ito, ang series po natin ay Spirit-Led Life. Pwede po ba nating sabihin yun? Spirit-Led Life. Sino po dito ang buhay po natin ay Spirit-Led? Ginagabayan tayo ng banal na Spirito. Taas natin ang ating kamay. Amen. Lahat po tayo, no? We want to have a Spirit-Led life. Okay? At tayo po, bilang mga Kristiyano, kung titingnan po natin yung relasyon sa ating Panginoon, it can be likened or modeled to many types of relationships dito po sa ating paligid. Kumbaga, kung titingnan po natin yung relasyon ng mga tao sa bawat isa, imahe po ito or representation po ito ng ating relasyon sa ating Panginoon. So ano po example nito? Alam niyo po na ayon sa Biblia, ang Diyos ay ang ating Ama at tayo ang kanyang mga anak. Tama po ba? So ibig sabihin nun, pag tinitingnan po natin yung relasyon ng tatay at ang kanyang mga anak, it is, dapat paalala po ito ng ating relationship sa ating Panginoon. Ano pang isang example ng relationship natin sa Panginoon? Bilang simbahan, tayo daw po yung tinatawag na bride of Christ. No? So siya po yung groom. So para po ikakasal, no? Isang lalaki, isang babae, kung ano po yung role ng lalaki sa kanyang asawang babae, yun po ang role ni Kristo para sa kanyang simbahan. Nakuha niyo po yung ibig sabihin, mga kapatid? Okay? So, ngayon, pag tayo po naging mananampalataya, meron pong dalawang bagay ang hinihiling natin sa ating Panginoon, kay Jesus. Diba? Sabi natin, Lord or Jesus, will you be my Savior and will you be my Lord? Okay? So, dalawa na naman po yung relationship natin sa Kanya. No? Bakit po si Jesus ang ating Savior? Kasi iniligtas niya tayo sa kasalanan na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Tama? Ano naman po ngayon ang ibig sabihin ng pagiging Diyos, ng pagiging Lord, no? Na hindi niya lang tayo nililigtas mula sa kasalanan, pero pinapanatili niya tayong ligtas mula sa kasalanan. Kasi siya na ngayon yung pinakamataas na kapangyarihan sa buhay natin. Kasi sinubukan na nating mabuhay sa sarili nating kapangyarihan, sa sarili nating kakayanan, di po ba? At ano ang idinudulot ng pamumuhay ng wala ang Diyos, no? Kakaproblema tayo, nagkakasala tayo, ang daming kaguluhan sa ating buhay. And we understand now na kapag si Jesus ang pinakamataas na authority sa buhay ko, doon umaayos ang buhay ko. Doon nawawala yung mga epekto ng mga kasalanan ko at hindi na ako nagkakasala sa Kanya. Ano naman po yung role ng banal na spirito sa buhay natin? Okay? Yung banal na spirito, siya po yung tinatawag na guarantee. Sabi nga po natin, guarantee of our salvation. Siya po yung, ano nga ba yung Tagalog ng guarantee? Yung patunay, no, kasiguruhan ng ating kaligtasan. Okay? Sabi sa Bible, the Holy Spirit
is our helper, no? At ang purpose niya sa buhay natin ay tulungan tayo na mapalapit sa Diyos at maging mas katulad ng Diyos. Maganda to sa English eh. Ito po yung purpose ng buhay ng isang Kristiyano, to become closer to God, okay? And to become closer like God. At meron po tayong banal na spirito na tumutulong po sa atin na mangyari yon sa atin. So kung sabi po natin kanina, di ba, sino po ulit dito ang spirit-led? Taas kamay. Mga kapatid, magandang patunayan. Pag spirit-led ka, ibig sabihin nun, tunay kang mananampalataya. Kung nararamdaman mo yung paggabay ng banal na spirito sa iyo, it means you're a true child of God. Amen? Sino po dito masaya na anak tayo ng Diyos? Palapakan po muli natin ng Diyos para doon. Ito po yung realidad, mga kapatid. Hindi po madaling mamuhay bilang isang Kristiyano. Tama, mali? Kasi kung madali, bilib ako sa inyo. Kasi kahit ako bilang isang nagtuturo dito, kahit naman para sa akin, mahirap po ang mamuhay bilang isang Kristiyano. Bakit? Kasi lahat po tayo, pinanganak po tayo with yung tinatawag po nating corrupted human nature, yung tinatawag po nating flesh, no? Or yung laman. Okay? At ano po yung ibig sabihin ng laman? No? Yung tinatawag po I think ni Pastor Lordwin nagsabi na it is our readiness to sin factor. No? Dahil tao tayo, mas madali sa atin pumili o piliin ang kasalanan kaysa sa piliin yung mga bagay na mapapalapit sa atin sa Panginoon. Kahit na hindi natin gusto yung kasalanan na yon, hindi natin gusto yung ginagawa natin, hindi natin alam kung bakit ginagawa pa rin natin siya. No, ano po ibig sabihin nito? Ano po example nito? Umiinom tayo ng alak, di naman masarap. So bakit tayo umiinom? Naninigarilyo tayo, pero ubo-ubo naman tayo pagkatapos. Bakit? Bakit pa rin natin to ginagawa? 'Di ba? Uso ngayon ang sexual immorality. 'Di ba? Alam naman natin na destruction ang pinatutunguhan nun, kaguluhan ang pinatutunguhan nun. Pero bakit addicted pa rin tayo sa mga bagay na pinapanood natin? Ito pa, baka masaktan kayo dito, yung chismis. 'Di ba? Medyo delikado yan, nakakasira yan ng mga relationships natin sa kapwa natin. Pero minsan, ginagamit pa natin yung prayer request para lang makapag-chismis. Pag-pray nyo naman si kapatid kasi ito, nag-away sila ng asawa niya kanina, ganyan. No? So, ito pong inclination natin, yung madali sa atin na magkasala, dala po ito ng kalagayan ng laman natin. No? Yung tinatawag po nating human nature. At kapag nag-give in tayo sa flesh natin, ano po yung resulta? Ang resulta po is suffering. Okay? Yung mga kahirapan sa buhay. Nasasaktan natin yung ibang tao, minsan di natin nare-realize, nasasaktan natin yung ating sarili, pero nasasaktan din natin yung ating relasyon sa Panginoon. Pero ito pong tatandaan natin pagdating sa laban natin sa kasalanan. Jesus has already won the victory for us. Okay? Matagumpay na po tayo, panalo na po tayo laban sa kasalanan. Ang kailangan na lang nating gawin, in English, to walk in victory. Mamuhay tayo ayon sa katagumpayan na yon. Kasi minsan akala natin, ang powerless natin laban sa kasalanan. Pero kung marirealize mo lang na namatay si Kristo para mawala yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin, di mo na kailangan sundin yung kagustuhan ng laman mo. Natitempt akong mag-chismis pero hindi. Namatay na si Kristo para hindi ko na kailangan chumismis. 'Di ba? Gusto ko uminom pero hindi. Hindi naman ako kailangan maging addicted dito sa iniinom ko kasi namatay na si Kristo para walang kapangyarihan sa akin tong boteng to. No? So Jesus gives us the power to overcome sin. No? At paano po tayo lumalakad sa katagumpayan ng Panginoon? No? It's by living a Spirit-led life. Ano po yung encouragement ko sa bawat isa ngayong umaga? Simple lang mga kapatid. Be Spirit-led every day. Pwede po ba nating sabihin yon? Be Spirit-led every day. Okay? So, pinapanood ko po kahit po wala ako dito, pinapanood ko po yung mga messages na binabahagi ng ating mga pastor. No? So, few weeks ago, shinare po ni Pastor Lordwin yung laban ng spirito at ng laman para daw po yung tug of war. Sino po naalala yon? Yung tug of war. Amen?
No? So, para po siyang spiritual tug of war. Isipin po natin na ako yung nasa gitna at nandito po yung aking laman at nandito po yung aking spirito na nag-aagawan. Diba? Yun po yung minsan gusto ko gumawa ng mabuti, pero minsan mahahata ako ng laman. Diba? Yun po ang buhay ng isang mananampalataya. No? Paano po tayo magtatagumpay laban sa laman? At para maging spirit-led po tayo, kailangan sumabay tayo sa paghatak ng banal na spirito. Di ba? Paano po ba tayo nananalo ng tug of war? Nag-Christmas party naman na tayo, di ba? At nagawa na po nating mag-tug of war. Di ba? Para manalo po tayo sa tug of war, kailangan kung sino yung magkakakampi, sabay-sabay ang paghila. Hindi pwedeng kanya-kanya. Di ba? So sabihin nyo, 1, 2, 3, hila. 1, 2, 3, hila. Tama po ba? O kaya ba kayo hindi nananalo sa tug of war? Kasi hindi nyo alam. Okay? So para po manalo, kailangan sabay-sabay. So tayo, sa buhay po natin sa bilang mananampalataya, kailangan yung paghila natin yon kasabay ng paghila ng banal na spirito. Kaya nga siya tinatawag na helper, di ba? Kasi siya yung nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na magtagumpay laban sa ating flesh. Okay? Now, minsan, hindi natin nakakasabay yung paghila ng banal na spirito o minsan, nabibitawan natin yung lubid. So ano nangyayari? Doon nagkakaroon ng lakas yung laman at nahihila tayo papunta sa kasalanan. Okay? So, tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo mananalo sa ating o magtatagumpay sa ating buhay sa pananampalataya or sa ating flesh kung ang pagiging spirit-led natin ay tuwing linggo lamang. Okay? Kung tuwing linggo lamang o halimbawa may pinagdadaanan ka lang, dun ka lang spirit-led. Paano ka magtatagumpay sa buhay, mga kapatid? Isipin nyo na lang, ilang araw ang meron sa isang linggo? 7. Paano kung yung bawat araw ay isang hila, isang paghila? Imagine mo sa linggo, nakahila ka ng isa, pero 6 na beses kang hihilain ng laman mo papunta dito. Saan ang baksak mo? Doon sa dulo. So we have to be spirit-led every day. We have to be spirit-led every day. Alam mo, napakabait ng Panginoon eh. Kahit na minsan ang layo-layo na natin sa Kanya, patuloy pa rin yung paghila niya sa atin. At ang kailangan lang natin gawin, sabayan natin yung paghila ng Panginoon para mapunta tayo dito sa panig ng banal na spirito. Para mamuhay tayo ayon sa spirito ng Panginoon. So hindi ko po sinasabi na ito po yung mga spirit-led at ito po yung mga flesh-led. Lahat po tayo dito spirit-led. Amen? So meron po akong 3 gustong ibahagi sa inyo ngayong umaga. Okay? Una po, at sabay-sabay po nating basahin to, being spirit-led is a daily need. Being spirit-led is a daily need. So mga kapatid, sino po dito ang merong dalang Biblia? Pakitaas ang ating mga Biblia, wag po tayong mahiya. Kung yung mga Biblia natin nasa cellphone natin, itaas natin yung mga cellphone at iPad natin. Wag tayong mahiya. Okay? Sinabi ko bang ibaba nyo na? Itaas nyo naman. Okay? Pwede bang palapakan natin ng Panginoon para sa mga Bibliang ito? Okay? Para po sa mga walang dala, wala pong problema. No? So download nyo po next time. O kaya, kung kailangan nyo po ng physical na Biblia, meron naman po tayo mga pwedeng i-provide sa inyo. Paki-approach na lang po sila Pastor Lordwin, Pastora Apple, para po mabigyan po tayo ng Biblia. Okay? Kasi po ito po yung sandata po natin pagdating po sa ating pananampalataya. Ngayon, ang encouragement ko sa bawat isa, mas maganda po na dala natin yung physical na Bible. Wala naman pong masama na dala po natin yung ating mga cellphone. Ang problema, paano kung may nag-message sa inyo? 'Di ba? Ano na nangyari? Hindi na kayo nakikinig sa akin, natulog na kayo. 'Di ba? So, mas maganda po, meron po tayong focus doon po sa binabasa natin sa salita ng Diyos. Okay? So, amen. Lahat po ng may dala ng Bible, buksan po natin ang ating Bible sa Exodus chapter 16. Exodus chapter 16. Okay? So, tutuloy ko lang po habang nagbubukas kayo ng Bible. So, ito pong kwento ng Exodus chapter 16, pinapakita po ito yung mga pangangailangan ng mga Israelites habang naglalakbay po sila mula sa Egypt. Okay? Papunta sa Promised Land. Siguro naman mga kapatid, familiar naman po tayo lahat sa kwento ng 'di ba, ng yung parting of the Red Sea, 'di ba? Yung pagkakalaya ng mga Israelita mula sa Ehipto, no?
sa tulong ng Panginoon, 'di ba? Alam naman natin 'yun, napag-aralan na natin 'yun siguro nung bata tayo na nagpadala ang Diyos ng 10 plague, 'di ba, sa Egypt, tapos magmamatigas si Pharaoh, sa wakas sumuko na siya, o sige, umalis na kayo, pero nagbago na naman yung isip niya, so hinabol niya sila. Tapos sabi ng mga Israelita, hala, paano yan? Hinahabol nila tayo, anong gagawin natin? Sabi ng Panginoon, bubuksan ko yung dagat para sa inyo, tumawid kayo. Tapos nung nakatawid na sila, ano nangyari? Nalunod yung mga humahabol sa kanya. Ang bilis ko magkwento, no? Okay. So, alam po natin yon, alam po natin yung kwentong yon. Pero ano yung nangyari pagkatapos makalaya yung mga Israelites mula sa Egypt? Nandito na sila ngayon sa disyerto or sa wilderness at papunta na po sila sa Promised Land. Mga kapatid, meron akong tanong sa inyo. Sa isang paglalakbay, ano ang pinaka-importanting dala ninyo? Alam niyo ba? Huwag niyo sabihin hindi niyo alam kasi ang pinaka-importante ay pagkain. Di ba? Hindi pwede mag-outing. Di ba? Pag mag-outing tayo, pupunta tayo Batangas o Pansol o kung saan-saan, hindi pwedeng walang dalang adobo. 'Di ba? Kanya-kanyang version ng adobo. Bakit? Kasi syempre magugutom tayo sa paglalakbay. Okay? And yung mga Israelites, meron naman po silang baon nung umalis po sila ng Egypt. Ang problema, yung baon nila hindi sapat sa buong paglalakbay. Bakit? Kasi ang pinaka-tinagal nila sa disyerto, around 40 years more or less, no? So, alangan namang 40 years ang baon nila, 'di ba? So, ang nangyari po sa mga Israelites, no, nasa desert sila, naubos na yung mga baon nila, ano ang disyerto? Walang tubig, or konti ang tubig, at walang pagkain. Wala ka naman makikitang puno ng buko dyan na pwede mong pitasin o prutas, di ba? So, wala silang makain, wala silang mainom. Ano ang paboritong gawin ng mga Israelites kapag may problema sila sa buhay? Magreklamo. So nagreklamo sila kay Moses, nagreklamo sila sa Panginoon na, paano ba yan? Wala kaming makain. So basahin po natin yung verse 3, Exodus 16, verse 3. Sabi po dito, sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Okay? So ito po yung complaint nila, no? na wala kaming makain, mamamatay kami dito. So it's a need, di ba? Obviously, mga kapatid, sa atin pong katawan, meron pong mga pangangailangan yung ating katawan para tayo'y mabuhay ng maayos. No? At ang pinaka-obvious po doon ay yung pagkain at tubig. Okay? Alam niyo po ba kung gaano katagal kayang mabuhay ng isang tao kung wala siyang pagkain? Ilang araw? Depende po sa kalagayan ng tao, no? O depende po sa naipon ng tao sa kanyang buhay. Kaya po siguro tumagal ng 40 days, no, na walang pagkain. Pero ang tubig, kaya lang pong tumagal ng isang tao ng 3 araw nang walang tubig. And tayo po mga kapatid, ano po ba yung purpose ng pagkain sa buhay natin? Hindi lang naman yan para makakain ng masarap, di ba? Para ma-enjoy yung kinakain natin. Kailangan ng katawan natin nung sustansya at nung energy para po maka-function yung ating mga katawan. Subukan nyo mag-basketball nang di kayo nag-almusal. Tingnan natin kung makashoot kayo. Diba? Ako, pag naglalaro ako ng badminton, pag hindi ako kumain ng maayos, nahihilo ko, hindi na ako makapalo ng maayos. No? So, kailangan po natin yung pagkain. And to be physically healthy, our needs have to be met. Kaya siya tinawag na pangangailangan kasi kailangan natin siyang makuha. Kailangan natin siyang ma-consume. Okay? Now, ito pong paglalakbay ng mga Israelites sa desert, isa po itong physical na representation ng spiritual journey natin papunta sa Promised Land. O yung paglalakbay natin patungo sa ating Panginoon. Naintindihan niyo yun, mga kapatid? So para po siyang image, para po siyang picture. No? At tayo rin po, sa atin pong spiritual na paglalakbay, meron din tayo mga pangangailangang spiritual para maging malusog tayo spiritually. Amen? Nakasunod pa? Amen? Parang may physical need kayo. Okay? So, sige, kaya po natin to. No? So, tayo po, meron tayong spiritual needs, no? So that we can be spiritually healthy. So, mag-rewind lang po ako sa inyo konti. Sa Genesis chapter 1, di nyo naman po kailangan buksan yung Genesis 1, pero sa Genesis 1, makikita po natin yung
paraan kung paano po nilikha ng Diyos ang mundo at yung lahat ng bagay sa mundo. Meron po akong gustong mapansin kayo dito po sa creation story. Alam niyo po ba na tuwing lumilikha ng buhay ang Panginoon, kinakausap niya yung bagay na gusto niyang pagmulan nung buhay na yon, kung saan babalik yung buhay na yon, at habang nabubuhay yung living form na yon, ano yung susustento doon sa buhay na yon. Nakuha nyo? Okay, saan manggagaling, ano yung magsusustain at saan babalik. So for example, nung nilikha ng Diyos ang mga isda, ano ang kinausap niya? Yung dagat. Doon manggagaling, doon magsusustain, at pag namatay ang isda, nandun din siya sa karagatan. Yung mga hayop, galing sa lupa, yung halaman na kinakain nila nasa lupa rin, pag namatay sila, ililibing sila sa lupa rin. May tanong ako, mga kapatid, nung nilikha ng Diyos ang tao, ano o sino ang kinausap niya? Ang sabi sa Genesis 1, verse 26 to 27, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, tama ba? Malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So sino or ano ang kinausap ng Diyos nung nilikha niya tayo? Kinausap niya ang kanyang sarili. Sabi niya, likhain natin. Bakit natin? Di ba ang Diyos natin, Godhead 3-in-1, the Father, the Son, and the Holy Spirit? So ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Nilikha tayo mula sa Diyos, no? Babalik tayo sa Diyos balang araw pag namatay tayo, pero habang nandito tayo sa mundo, ang susustento sa ating spirito, ang ating Panginoon. It's a spiritual need. No? It's a spiritual need para sa bawat isa sa atin. Okay? Meron po tayong mga physical na pangangailangan sa buhay natin. No? Totoo po yun, normal po yun. No? Bahagi po yun ng buhay natin. Pero dapat wag nating kakalimutan na meron tayong spiritual na pangangailangan para maging malusog ang ating mga spirito. Ano yung spiritual need natin? Na nasa piling tayo ng ating Panginoon para mapangalagaan niya tayo at masustentohan niya tayo sa kanyang banal na spirito. Amen? Okay, malinaw po ba yun? Okay, ang sabi po sa Deuteronomy 8 verse 3, tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi nyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Meron kang physical need, pero meron ka ring spiritual need. Alam niyo po, si Jesus mismo, nung nagkatawang tao siya, no, inalagaan niya rin yung kanyang spirito dito sa mundo. Alam niyo po yung kwento na tinukso siya ni Satanas sa disyerto. No? Ano yung ginawa niya? Kinote niya actually itong verse na to. Sabi po sa Matthew, pagkatapos si Jesus ay dinala ng spirito sa ilang upang tuksohin ng diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So paano po nagtagumpay si Jesus laban sa mga tukso ng kaaway? Simple lang mga kapatid, he was spiritually healthy. Sino po dito may mga temptation sa buhay? Huwag kayong mahiya. Taas kamay. Lahat po tayo may mga tukso. Sino po dito gusto mapagtagumpayan yung mga tukso natin sa buhay? Taas kamay. Huwag tayong mahiya. Gusto niyong mapagtagumpayan yung mga tukso? Be spiritually healthy. Meet your spiritual need every day. Okay? Kung hindi po tayo connected sa banal na spirito, kung hindi po tayo spirit-led, ang mangyayari sa spirito natin, parang katawan lang natin, magiging malnourished, magiging taggutom lagi yung ating spirito at hindi po niya magagampanan yung purpose niya.
So, being Spirit-led is a daily need we must learn to meet if we want to grow spiritually. Kung gusto po nating lumago sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa ating Panginoon, kailangan araw-araw, no, sumusunod tayo sa mga sinasabi ng banal na Espiritu sa atin. Kapag Spirit-led tayo, mas napapalapit tayo sa Diyos. Diba? Lumalapit tayo sa ating Panginoon. Kapag Spirit-led tayo, mas nagiging katulad natin ang Diyos. We become more Christ-like. When we are Spirit-led, no, parang yung tug of war, di ba? Mas napapalapit tayo sa mga gawain ng Espiritu at napapalayo sa mga gawain ng ating laman. Alam niyo po ba, pag Spirit-led ang buhay natin, ito pong mga nakalista dito sa Galatians chapter 5, no? Hindi na po natin gagawin yung mga bagay na to. Ano nakasulat dito, no? Na kapag hindi natin maikakaila ang mga gawa ng laman, ang pakikiapid, ang kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Mga kapatid, kung guilty po tayo sa mga bagay na nakikita po natin sa listahang ito, gusto po nating ma-overcome itong mga bagay na to, gusto nating mawala ang mga bagay na to sa buhay natin, be led by the Spirit. Naturally, habang papalapit tayo sa Espiritu, napapalayo tayo sa mga gawain ng laman. Alam niyo po, no, I'm very blessed kasi sa buhay ko, meron po akong mga kaibigan na dinidisciple ko po. No? Kumbaga, ka-faith group ko po sila at inaalagaan ko po ang kanilang pananampalataya. No? So meron po akong isa sa kanila, yung original po, no, na habang binabantayan ko yung paglago niya sa kanyang pananampalataya, habang mas nagiging consistent siya sa paglapit niya sa Panginoon, mas nagiging madali sa kanya yung pag-grow sa kanyang character. No? At nakikita ko po yung pagbabago sa kanya. At mas nagiging madali din sa kanya na humindi sa mga tukso sa kanyang buhay kasi nagiging malapit siya sa Panginoon. One time nag-uusap kami, sabi niya, sa mga araw na alam kong nagde-devotion ako, nag-pray ako, nakausap ko ang Panginoon, hindi issue sa akin ang ma-overcome ang temptation. Kumpara sa mga araw na hindi ako nakakapag-pray or hindi ako nakakapag-devotion, mas mahirap sa akin na mapagtagumpayan yung mga temptation. And nung nag-uusap po kami ng kaibigan na yon, ang next step niya ay isuko yung buhay niya ng mas kompleto, mas buo sa Panginoon para baguhin ng Panginoon ang kabuuan ng kanyang buhay. So mga kapatid, nakita niyo po yung example na yun. Kapag nagagampanan po natin yung mga spiritual na pangangailangan natin, mas lumalago tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. So pangalawa po, being Spirit-led is a daily discipline. Sabihin nga po natin, daily discipline. Okay, so balik po tayo dun sa kwento ng mga Israelita. Okay? Nung binigay ng Diyos yung pagkain para sa mga Israelita, ang instruction ng Diyos kay Moses, ibibigay ko to sa inyo, pero kailangan kayo ang mag-gather. Kailangan kayo ang pumulot ng pagkain ibibigay ko sa inyo. So gabi-gabi, ang gagawin ng Diyos, magpapadala siya ng mga pugo, yung quail, 'di ba? Yung pugo, magpapadala siya ng pugo, pwede nilang hulihin kahit gaano karami kaya nilang kainin. Ito po yung karne nila. No? Pero tuwing umaga, magpapadala ang Diyos ng tinatawag po nating mana. Okay? Para po itong tinapay, no? Ito po yung parang kanin nila. Ito po yung parang carbohydrates nila. At ang sabi ng Panginoon, kolektahin nyo kung ano yung kaya nyong kainin para sa isang araw. Sabi sa verse 4 sa Exodus, sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito ay susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. At kung tatalon po tayo sa verse 14, ito na po yung ginawa ng mga Israelita. Sabi po dito, nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano yon, kaya nagtanungan sila, ano ito? Okay? Sabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol dyan.
bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, so parang pamilya nila, kalahating salop bawat isang tao. Namulot nga ang mga Israelita, may mga kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti, ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. So ano po yung pinapakain sa kanila ng Panginoon? Ito po yung tinatawag po nating mana. Okay, so mahirap po itong ipaliwanag, no, kung ano po itsura nito, pero kada umaga, makikita daw nila yan sa sahig at gagawin nila, pupulutin na lang nila at kakainin na lang. So, kung tatalon po kayo sa verse 31, ito po yung description nung pagkain na yon. Sorry, hindi ko pala na-click yan. Pero ito, verse 31, ang sabi po dito, mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito ay parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. So sa English, honey wafers, para tapos na, para mas social ng konti. Okay? Yung ibig sabihin ng salitang mana, ano yan? What is it? Kasi nga, hindi po nila alam kung ano yung pinapakain ng Diyos sa kanila. At kapag binabasa po natin itong kwentong ito, ang assumption po ng maraming tao, parang napakatabang, walang lasa, no? Walang dating na pagkain itong manang ito. Kaya siguro nagsawa yung mga Israelita sa pinapakain sa kanila ng Panginoon kasi walang lasa. No? Pero kung titingnan po natin yung description, actually masarap po ito. No? Para po siyang wafer na may honey. Ang tamis kaya nun, ang sarap-sarap kaya nun. Para ka nagde-dessert. No? Akalain mo nung bata tayo, di ba, ayaw natin kumain ng kaning dessert kagad. O yan, yung mga Israelita, dessert lang sila ng dessert palagi. Okay? So kahit po simple lang yung pinapakain sa kanila ng Panginoon, sapat po ito para sustentuhan yung kanilang pisikal na pangailangan. Okay? So ang sabi dito, when the manna appeared, bawat pamilya kinuha nila kung ano yung kayang kainin ng kanilang pamilya. So kung maraming miyembro ang isang pamilya, mas marami ang kinukuha nila. At kung konti lang ang miyembro ng isang pamilya, konti lang din ang kinukuha nila. Pero ang importante, sapat sa bawat isa yung kinakain nila. Kahit na gaano karami ang kunin nila, hindi nauubos yung mana sa sahig. Nakakasunod pa mga kapatid? Lahat ng gising pa, mag-amen. Ayan, marami pang gising. Okay. So tingnan po natin, no? So una, sumusunod po yung mga Israelita sa pinagawa ng Diyos sa kanila. Pero meron po mga pasaway. Lagi namang may mga pasaway sa buhay, di ba? Ano po sabi sa verse 19 to 20? Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Okay? Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises, kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. So meron po mga pasaway na halimbawa ang kaya ko lang kainin 2 plato lang. Ginawa ko, kumuha ko ng 3 para siguro nag-iipon ako. Di ba? Para alam mo yon, baka midnight snack ko o baka bukas para tinamad akong kumuha, pwede ko na lang tong kainin. Hindi natin alam di ba, kung ano yung motibo nila. Pero kung ano yung hindi ko kinain ngayong araw, pagdating bukas, may uod na yan, bulok na yan. Okay? Ngayon, nilikha ng Diyos ang mana para ang expiration niya ay para sa isang araw lang. So wala po actually point na mas marami ang i-gather ng mga Israelites. Kasi mabubulok lang din naman mapapanis lang din naman Bakit kaya ganun ang ginawa ng Panginoon? No? Kasi tinuturuan ng Diyos ang mga Israelita na hindi dapat nila tingnan yung pagkakaroon nila ng marami bilang source of security. Na kapag marami akong pagkain, mabubuhay ako. Kasi madami pa akong pagkain Tayo, di ba? Marami pa akong pera, so kaya ko pang buhay pa ako. No? So wag daw po tayong tumingin sa abundance, sa pagkakaroon ng marami, no? Bilang source of security natin. Dapat ang source of security natin ay ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? Na siya ang ating provider. Siya ang nagpo-provide ng ating mga pangailangan. Alam niyo ang ating Panginoon, sa pagmamahal niya sa atin, He wants to provide for our needs daily. Araw-araw niya tayong gustong sustentuhan. Pero ang gusto niya sa atin, araw-araw din natin siyang lapitan. Araw-araw din natin siyang puntahan. Huwag lang tayong pupunta sa Diyos kapag may kailangan tayo sa Kanya. Hindi po ATM machine ng ating Panginoon. No? Siya po ay ating Ama.
no, na pwede po nating lapitan kay may kailangan tayo o wala. Okay? Ngayon, ano naman po ang connect nito sa buhay natin ngayon? No, ito pong mana, ito po ay representation ulit, no, ni Jesus. Kasi si Jesus Christ, He is the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay at siya ang sumusustento sa ating spiritual na buhay. Basahin po natin yung John 6 verse 31 to 35. Sabi po dito, ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Sino po gusto nun na hindi ka na nagugutom, hindi ka na nauuhaw? Kasi marami kang kinakain, lagi kang busog. Ayaw mahilig kumain talaga. Okay? Pero mga kapatid, kung gusto nyo na lahat ng pangangailangan natin ay nasusustentohan, hindi nagkukulang, ang ating Panginoon ang solusyon sa ating lahat ng mga pangangailangan. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon para doon. Okay? So only Jesus satisfies our spiritual needs. At katulad po ng mana na araw-araw po nilang pinupulot, dapat po araw-araw po tayong lumalapit sa ating Panginoon. Paano po ba tayo nagiging spirit-led? Paano po ba tayo ginagabayan ng banal na spirito sa buhay natin? Simple lang. Yung naririnig natin siya at pinakikinggan natin siya. Alam niyo po yung pagkakaiba nun? No? Hearing and listening. Pag naririnig mo, una, nare-recognize mo yung boses niya. Pero yung pinakikinggan mo, ibig sabihin nun, binibigyan natin ng atensyon yung mga sinasabi ng banal na spirito. At kapag binibigyan natin ng atensyon yung mga sinasabi ng banal na spirito, ang resulta nito sa buhay natin ay yung tinatawag po nating pagsunod. Yung tinatawag po nating obedience. Tunay po tayong spirit-led kapag sumusunod tayo sa mga sinasabi ng banal na spirito sa atin. Pag sinabi ng banal na spirito, lumayo ka sa kasalanan yan at ginawa mo, that is called being spirit-led. Pag sinabi ng banal na spirito na, pag-pray mo naman yung kapatid mo, that is called being spirit-led. Paano po tayo usually ginagabayan ng banal na spirito sa buhay natin? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ako tinatanong kanina kung dala po natin yung ating Biblia. Kasi habang binabasa po natin yung ating Biblia, diyan po nangungusap ang Panginoon, ang banal na spirito sa atin. No? Yung Biblia na yan, regalo po yan ng Panginoon sa atin. It contains lahat ng mga bagay na kailangan po nating malaman sa ating pananampalataya. Lumalalim ang pagkakakilala natin sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita at lalo tayo nagkakaroon ng tiwala sa Kanya kahit sa mga bagay na hindi naman nakasulat sa Kanyang salita. Paano po tayo nakakarinig sa banal na spirito? Sa pamamagitan ng panalangin. Alam niyo po ba na kapag nananalangin tayo, hindi tayo nananalangin para baguhin ang isip ng Panginoon? No? Kundi para baguhin ang nilalaman ng ating puso, para maging mas inline sa kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin? Isa pa, through worship. No? Ang ibig po sabihin ng salitang worship ay love expressed. No? Yung pagpapakita ng pagmamahal natin sa Panginoon. At ngayon po, kapag sinabi po nating worship, usually po kasi ang stereotype natin ay yung pag-awit dito po sa church. Pero alam nyo ba na kahit anong ginagawa natin para ipakita ang pagmamahal natin sa ating Panginoon, that's already worship. No? At kapag kumilos tayo sa isang paraan na nagagalak ang Diyos, it honors God, naaalala din natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Halimbawa, naging mapagbigay ako sa kapwa ko, naalala ko rin na, mapagbigay din pala ang Panginoon sa buhay ko. And that's how the Spirit speaks to us as well. Mga kapatid, ito po mga sinabi ko, kung magiging consistent po tayo sa spiritual disciplines na to, we will always be spiritually well-fed. Mamimit po natin yung needs natin araw-araw. Ang sabi sa Matthew 6 verse 11, yan, give us this day
our daily bread. Bigyan nyo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Bahagi po ito nung the Lord's Prayer, di po ba? At dito, sinasabi dito na dapat pala araw-araw tayong naghihiling sa Panginoon na sustentuhan mo yung aking physical na pangangailangan, yung aking pagkain sa araw-araw. Pero mga kapatid, ganun din po sa ating buhay spiritual. We should also be asking God for spiritual provision every day. Siguro, no, kung ikukumpara ko ang isang tao na nag-Bible school siya ng 4 na taon, na nabasa niya yung Bible, Genesis hanggang Revelation, pero pagkatapos niyang graduate ng Bible school, hindi niya na muli binuksan yung Biblia niya. Okay? Kumpara sa isang tao na hindi man ako nag-Bible school, pero araw-araw nagbabasa ako ng 1 o 2 kwento or chapter sa Bible, sino mas healthy sa kanila? Kung ako tatanungin niyo, mas healthy yung araw-araw nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi it's a daily need. And therefore, it's a daily discipline na kailangan nating sustentuhan yung pangangailangan na yon araw-araw. Eto, bibigyan ko po kayo ng example, mga kapatid. Di po ba, kahit gaano karami ang kainin nyo sa isang araw, paggising nyo bukas ng umaga, gutom pa rin kayo. Tama po ba? Ako minsan nag-i-eat all you can ako, samgyup, di ba? Ng alas 8 ng gabi. Pag uwi ko, bundat na bundat ako. Hindi ako makakain, suka-suka ako, tutulog ako. Pag gising ko sa umaga, gutom na naman ako. Bakit? Because it's a daily need. Di po ba? At ibig sabihin nun, yung kinain mo kahapon, hindi niya kayang sustentuhan yung pangangailangan mo ngayon. Tama po ba? So ibig sabihin nun, ganun din sa buhay natin sa ating spirito, na araw-araw we need to be spending time with God sa Kanyang salita. Kahit na ang dami ko nang binasa kahapon, Lord, isang libro pa nga binasa ko kahapon eh. Hindi, kapatid, araw-araw kailangan mong kausapin ang Diyos. Ito pa, isa pang example. Paano yun kung ang pagkain ko lang ay isang beses lang sa isang linggo? Bawa, Lunes, nagtrabaho ako, tapos nag-lunch break ako. Tapos, hindi ko alam kung bakit, pero sa isang buong linggo na nakalimutan ko mag-lunch break. Hindi ako nag-almusal, hindi ako naghapunan sa bahay, hindi rin ako nag-lunch break. Kaya ko bang mabuhay sa isang linggo? Siguro buhay pa ako, pero hindi na ako makalakad. Tingnan natin sa spirito natin, mga kapatid. Paano kung sa spirito natin, isang beses lang tayo kumain sa isang linggo? Kapag linggo lang, kapag service lang. Paano mabubuhay ang spirito natin for the rest of the week kung ang contact natin sa Lord ngayong umaga lang, nakapikit ka pa? Di ba? Wala pa ako sinasabihan na nakadilat naman lahat eh. Okay? So, ibig sabihin, ang mangyayari sa atin, we're going to be malnourished. We're going to be starving kapag isang beses lang tayo kumain sa isang linggo. Siguro lalaban nyo sa akin, ministry day ko naman ang Sabado. Alas 7 pa lang, nandito na ako. Tapos magpa-Bible study kami, mag-faith group kami, practice pa ako ng worship team. Tapos ime-mentoring pa ako ni Pastor Lordwin. Tapos paglabas namin, magkakintuhan pa kami ng Tapos bukas mag-service ako. Pero Monday to Friday, wala akong gagawin. Mga kapatid, magugutom ka pa rin. Tama po ba? Magugutom ka pa rin kahit gaano karami ang kainin mo doon sa araw na yon. Ito pa, hindi po ba natin naisip mga kapatid na kapag sa isang araw kumain tayo ng sobra sa pangangailangan natin, di ba hindi rin naman matutunaw ng tiyan natin yung kinain natin? So ano mangyayari? Alam niyo na kung ano mangyayari. Ganon din sa atin sa spirito. Siguro ang over-excited natin pag Saturday, pag Sunday, basa tayo ng basa ng Bible, dami natin na pag-usapan. Pero sa dami ng info overload na pumasok sa isip natin, hindi na natin naiintindihan kung ano yung tinuturo ng pastor, kung ano yung sinishare ng worship leader natin. Diba? So ano nangyari? Kasi sayang. Diba? Kaysa magkaroon ng pagbabago sa buhay natin, na burnout ka lang, napagod ka lang. Bakit? Kasi hindi balanse, hindi tama yung pacing ng spiritual na disciplines natin, yung spiritual na feeding natin. Kuha po ba natin, mga kapatid? Okay? So, ngayon, gusto ko pong sabihin na ito pong daily discipline na to, iba-iba po ito para sa bawat tao. Meron po mga tao, kaya nila magbasa ng 3 chapter sa isang araw. Merong iba, kaya nila isang kwento lang. Depende na po yun sa bawat isa. Pero ang concept, ang principle na gusto ko i-share sa bawat isa, kailangan araw-araw kausap natin ang ating Panginoon na mahal tayo at mahal na mahal natin sila. Di ba nga tayo nga, yung may mga asawa o may mga special someone dito, di ba dapat araw-araw nag-uusap kayo? Kapag hindi, nag-aaway, ba't di mo ako tinext kanina umaga?
Diba? Ba't di mo ako kinausap ngayon? Bakit ang Diyos hindi natin kayang araw-araw kausapin? Amen? So kung gusto po nating lumago sa ating buhay spiritual, we need to eat more. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, eat more. Okay? So sana po sa bawat araw-araw, parang hindi nila matanggap yung eat more. Wala na paglalagyan. So dapat po mga kapatid, ang invitation ko sa bawat isa, lagi po nating itatanong sa ating mga sarili, bawat araw, nagka-quality time ba ako sa Diyos ngayong araw na to? Hindi lang normal time yung nagbasa ka lang ng Bible, tapos pagkatapos nun, wala na. Yung quality time, yung ninanamnam mo, yung binabasa mo at ninanamnam mo yung presensya ng Diyos, yun ang quality time. If you can do that every day, mga kapatid, guarantee ko po sa inyo, lalagaw po tayo sa ating pananampalataya. Amen? Ito po yung pangako ng ating Panginoon. Being Spirit-led is a daily grace. Sabihin nga po natin, daily grace. Okay? Ang ating Panginoon, nagpo-provide na siya bago pa man tayo maghingi. Bago pa man natin hanapin, ipinoprovide na lahat ng ating Panginoon para sa atin. Pero kapag hiniling na natin to sa Panginoon, ino-honor ng Panginoon yung faith natin at nagpo-provide siya. No, paano po yun? No? Dito po sa kwento ulit ng mga Israelites, sabi doon, mula noon, tuwing umagay, namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Diba? Araw-araw na nilang ginagawa, and every time na lumalabas sila, meron sila nakukuha. Walang nakasulat dito na wala silang nakuha at nagutom sila nung araw na yun kasi hindi sila binigyan ng Panginoon. Diba? There was always something na pinaprovide ng Lord sa kanila. Alam niyo, ito pong manang ito, at ang atin pong Panginoong Hesukristo, patunay po sila, ebidensya po sila that God will always provide for our needs. Diba? Yung mana, hindi naubos. Yung pag-ibig ng Diyos para sa atin, alam nyo ba, hindi nauubos ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo, kapatid. Kahit gaano katigas ang ulo natin, kahit gaano tayo kapaulit-ulit sa ating mga kasalanan, kahit na naaalala lang natin ang ating Panginoon pag may pangailangan tayo, hindi nauubos ang pag-ibig niya para sa iyo at para sa akin. No, alam niyo yung ang paborito kong image dito, kung hindi man yung mana, alam niyo yung pupunta ka sa bahay ng isang kaibigan mo, tapos pinakain ka niya ng ano bang paborito niyong ulam? Kare-kare. Yan. So merong kare-kare na inihain yung kaibigan mo sa iyo. Alam mo yung enjoy kang kumain, sarap na sarap ka, kain ka ng kain. Tapos alam mo yung busog ka na, hindi ka na makakain, pero naglatag pa siya ng panibagong serving ng kare-kare. Bakit? Kasi pagpapakita yon ng pagmamahal ng taong yon para sa'yo. Na ayaw mo na, sumosobra pa, meron pa, umaapaw pa. Ganon ang pag-ibig ng Diyos para sa'yo at para sa akin. Ayaw mo na, punong-puno ka na, satisfied ka na, umaapaw pa, sumosobra pa. Sana lagi po nating tatandaan na yun ang paningin ng Panginoon patungo sa atin. Ano ang pangako niya sa atin? Na kapag hinanap natin siya, kapag lumapit tayo sa Kanya, sinabi natin, Lord, Holy Spirit, will you lead me? Ang pangako ng Diyos, lagi siyang tutugon. Lagi niyang tutugunan ng ating mga pangangailangan. Ang sabi sa Jeremiah 29:13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso niyo akong hahanapin. Alam niyo, hindi si Moses ang namulot ng mana para sa mga Israelita, ito yung sayo ha, ito yung sayo. Hindi. They can do it themselves. Kanya-kanyang kuha sila ng mana. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi nyo kami kailangan para lumapit sa Panginoon. Hindi kami hindi kami namamagitan. Hindi kami mediator. No? Hindi kami exclusive. Na kami ang lalapit sa Panginoon, dyan lang muna kayo. Ito. Hindi po ganun. Kayo mismo. Pwede kayong lumapit sa Panginoon at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. No? Alam nyo, sabi ko sa inyo kanina, ang mga Israelites, kapag nasistress sila o hindi nila natutugunan yung mga pangailangan nila, nakakalimutan nila yung lahat ng binigay ng Diyos sa kanila, ang hilig nilang gawin ay magreklamo. Alam niyo po ba kung ano yung lagi nilang sinasabi pag nagrereklamo sila? Mas mabuti na lang na bumalik kami sa Ehipto. Mas mabuti na lang na bumalik ako sa kasalanan. Mas mabuti na lang na bumalik ako sa pag-iinom ko. Bumalik ako sa paninigarilyo ko, sa pambababae ko. Okay?
'Di ba? Yun, alam nyo kung kailan nagiging attractive ang kasalanan sa atin? Kapag hindi natin kinukuha yung everyday grace ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, simulan natin ang araw natin kasama ang Panginoon. Sustentuhan natin yung spirito natin. Naturally, mawawala yung mga gawa ng laman sa ating buhay. Ang sabi po sa Galatians 5, at dito po ako magtatapos. So I say, or sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa spirito at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. So again, dito po ako magtatapos mga kapatid. No? Ito pong series po natin, tawag po dito is Spirit-Led Life. Okay? Ito pong pagkakaroon ng isang Spirit-Led Life, hindi po yan magical na nangyayari, basta-basta lang darating sa'yo. Hindi po, meron po tayong kailangang gawin para po maging Spirit-Led tayo. Kailangan po magkaroon po tayo ng pagsisikap na makinig sa banal na spirito at marinig at sumunod sa kanyang tinig. Okay? Alam nyo, ang kaligtasan po natin, mga kapatid, libre po yan. Ang kailangan lang po natin gawin ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero yung tinatawag po nating sanctification, yung proseso kung saan ginagawa tayong banal ng ating Panginoon, no? Yung where He is making us holy, it takes some work on our part. Kailangan nag-e-effort po tayo. Okay? So kung gusto po nating lumago sa ating pananampalataya, let us be Spirit-led every day. No? Hindi po kailangan na pagkatapos po ng mensaheng ito, bukas Bible scholar ka na. 'Di ba? O nag-aayuno ka na ng 40 araw, katulad ng ating Panginoon. Hindi po ganon. It starts with small steps. Okay? For example, yung pagdarasal po natin, hindi nyo po kailangan magdasal ng 3 oras sa isang araw. Yung simpleng, thank you Lord, nagising ako. Salamat Lord na nakatawid ako ng maayos dito sa daan. Patawad Lord kasi napamura ako. These are already small prayers, no, na nagsisimula sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoon. No, hindi po kailangan na sa isang linggo natapos na natin yung buong Biblia. No, basahin nyo lang yung isang kwento na pwede nyong namnamin at pwedeng lumago ang ating pananampalataya. Yung pagiging active sa simbahan, hindi bukas pastor ka na. No? Pero gawin mo lang regular. Wag siguruhin mo na paglinggo nandito ka. Kasama mo yung kapatiran natin nagsasamba sa ating Panginoon. These are already small steps na ang idudulot nito ay magiging Spirit-led everyday tayo. So ito po iiwan ko sa bawat isa. Ano ang isang maliit na bagay na pwede nating i-commit para maging Spirit-led tayo simula ngayon? Maliit na bagay lang. Pwede bang magsimula tayong magkaroon ng personal devotion, pagbabasa ng Biblia? Pwede bang paggising ko sa umaga, ang una kong gagawin, magdarasal ako? O kesa makinig ako sa secular na music, makikinig ako ng Christian music para maalala ko yung mga ginawa ng Diyos para sa akin? Pwede bang sasali na ako ng faith group para mas maunawaan ko yung salita ng Diyos? Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon, no? At gusto niya na siya ang mag-provide ng ating mga pangailangan sa physical at maging sa spiritual. Ang inaantay lang niya, lumapit tayo sa Kanya. Tayo po yumuko at manalangin. Muli gusto kong pag-isipan niyo ang tanong ko. Anong pwede kong gawin to be a Spirit-led person? To let the Lord start leading me daily or every day. Kung ano man yung naisip nyo kanina, kapatid, na pwede nyong gawin, gusto kong ialay nyo po ito sa paanan ng Panginoon ngayong umaga. Hindi nyo po ito ginagawa para sa akin, hindi nyo po ito ginagawa para sa ibang tao, ginagawa nyo po ito para sa inyong sarili at para mapalapit tayo sa ating Diyos. At para po sa mga wala pang maisip, anong pwede kong gawin, I invite you mga kapatid to think about it throughout this week. And I just want to pray for everyone right now. Lord, marami pong salamat sa lahat ng mga taong nandito ngayong umaga na nagbigay ng kanilang oras para makilala ka at para magsamba sa iyo. Continue to bless them, Lord. Bless their faithfulness. Bless their hearts, Lord. Alam ko po, nagutom sila sa presensya nyo sa kanilang buhay. Patuloy nyo pong i-reveal ang buhay, ang sarili nyo sa kanila. And I pray, Lord, that you continue to lead them by your Spirit.
every day. Maraming pong salamat. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. And I'll be reading from Numbers chapter 6, verses 23 to 26. And as I read this, ito po ay tanggapin po natin. Sabi po, verse 24, "The Lord bless you and keep you. And may the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace." Lord, we receive these words. We thank you, Lord, for reminding us that we need to be dependent on you. Kailangan po namin maging dependent sa inyo, Father God. And as we go out sa lugar na to, Panginoon, baon-baon po namin yung uhaw. Baon-baon po namin, Lord, yung gutom, Panginoon, na sa tuwing kami ay gigising sa umaga, ay kami po ay maghahanap ng pagkain spiritual, pagkain na nagmumula sa inyo, Panginoon. And we pray, Lord, that as we go on our daily lives, paglabas po namin, Panginoon, kanya-kanya po kami buhay. We pray, Lord, that we will just come to you and seek you every day of our lives. Lord, meet us. I-meet niyo po yung mga taong ito, Panginoon, sa paglabas po namin sa kanya-kanya naming mga assignments sa buhay, Panginoon. Manaig po, Panginoon, yung Spirito ninyo sa amin, Panginoon. At mabuhay po kami ng naaayon sa inyong kalooban. We thank you, Lord God, and we bless your name, and we honor you. We thank you for your word again, and we want to worship you, and we want to adore you, and we want to just lift you up in our midst. Salamat po muli sa aming pag-uwi, Panginoon. Keep us safe, Father God. Protection po ang ginagawad po namin sa aming mga sarili na nagagaling sa inyo, Panginoon. Give us peace in our minds, and let your grace be upon us, Father. Thank you, God, and we bless your name. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless po sa lahat, and see you po next Sunday.